We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pumuluyo, ginalauman nga magadagsa sa mga patso para magbisita sa mga minatay. Preparasyon sang kapulisan tutukan. Salakyan sang tagdaog nga kandidato sa pagkabarangay kapitan sa Lambunaw, Iloilo, gintiro sang kasumpong sini. Kapulisan sa Burgos sa Iloilo City nagasimpatiya sa kamatay ni Staff Sergeant Michael Malan. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, hingagaw na, duaw. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen, mayong aga. Good morning Adrian. Adlaw kita sang Miyerkules, imbukadang adlaw sang Nobyembre, tuig 2023. Hibalon ta na ang mga nagapanguna nga mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang, live diri sa GMA Iloilo Station. Yes, and mga kapuso balantayan, ang ining adlaw, kung naman yung kapuso Idan Prietos, live ikin diri sa Burgos Public Cemetery sa Bacolod City. Dala sa gyapon namo ng mga dalago nga mga balita ang hitabo nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita subong adlaw, mga pumuruyo kong residente sa Western Visayas ginalauman nga magadugok sa mga patso subong adlaw para magduaw sa ilang mga minatay. Ang pinakauli nga sitwasyon sa Tanza Public Cemetery sa Iloilo City, hibalon ta upod kay Kim Salinas live. Kim, good morning. Good morning Zen, good morning mga kapuso. Every November 1, tradisyon na naton ng mga Pilipino kag mga Ilonggo ang magbisita sa mga sementeryo sa patso sa pagdumdum sa aton nga mga nagdaliwan nga himata. Diri iya no, sa Tanza Public Cemetery, talalupang doon man ang pagbisita na sa pila ka mga himata. Diri sa patso sa pagsindi sa kandila kapag halad sa bulak. Rason nila ang sa pagkadto sa timprano pa nga hindi na dinaguso karon sa hapon kag ang masingkalman nga init karon sa udto sa bahin man no o sa kon may assistance desk man sa bahin sang sentro sa pagsabat sang palamangkutanon sang pila ka mga himata nga hindi makatultol kon nalipatan na kun diin na-locate no ang nitso kon ang pansyon sang ilang mga pinalangga sa kabuhi. Naka-standby man ang katapo sa aton kapulisan kag BFP sa pagpasiguro sa seguridad sa lugar. Sa pagmanihar man sang trapiko diri iya sa nasabit ka sementeryo, standby man ang katapo sang aton iya nga PSTMO. Amo atong latest Zen diri sa Tanza Public Cemetery, balik dira sa studio. Thank you very much, Kim Salinas. Mga puso, sa kaangot nga balita diri naman sa Burgos Public Cemetery sa Bacolod City, ang isa sa mga pinakadako nga pampubliko nga patso sa City of Smiles sa Negros Occidental, ba amat-amat pa lang nga nagadagsa o kung nagadamo mga tawo kay himata sa mga minatay. Tion sang pandemya, madumduman nga wala ginapanugutan ang paglubong diri sa Burgos bangod wala na espasyo ukon magutok na ginatawagan ng mga condominiums. Bilang naandan mga puso, may traffic rerouting yang ginpatuman sa area sang patso padulong ina sa patso sang Romano Katoliko sa ubos tubtob sa Pre-Station 4 sang Barangay Villamonte. Pahanumdom sa aton mga kapuso, bawal sa gihapon ang mga patalob apisar gamiton pa ini sa pagpanglimpyo sang mga nitso.
Ginahulat na lang kahapon nga mag-submit sang ilang final result ang mga election officers sang tagsa ka LGU sa probinsya sang Negros Occidental agud makumpleto na ang mga naproklamar nga nagdaog sa eleksyon 2023. Mga puso, suno kay Comelec Provincial Officer Attorney Ian Lee Ananoria, yara na sila sa 95% kag kung ma-break na mga time mahimo na malabot sa 100%. Maramo man sang nabato ni impormasyon ng Comelec sa Negros Occidental sang issue sang vote buying. Apang ginpatag sang Comelec nga wala sang formal nga reklamo gin-file batok sa mga kandidato. Advise them to execute affidavits and submit evidence kay criminal case na mong gina-file namon. Nagapabilin nga at large si Joscoro Lozada ang sospek sa pagpaniro sa salakyan sa nanging kasumpong sini sa pagkapunong barangay sa Paho, Lambunaw, Iloilo nga si Renato Libuna. Si Lozada ang ginlutos sang re-electionist nga si Libuna. Papauli ng tagreklamo Lunes sang gabi upod ang iya-asawa kag 3 ka poll watchers matapos nagdulong sang iya mga supporters. Sang hinalila nga ginpaarakan sang tiro ang ila salakyan. Wala sang napilasan sa nasambit nga pagpaniro. Ginpahayag ni Libuna nga nakita sini si Lozada nga amo ang nagtiro sa salakyan. Na-recover sang kapulisan ng isa ka slug sang hindi pa matumod nga armas kag 6 ka basiyo sang kalibre 45. Politika naman ang ginasundan nga anggulo sang Lambunaw Police kaangot sa among nga insidente. Dito na naglupok ang armas lupang. Kusang pagkabati kong naglupok, ma'am, nagtinggit ako sa asawa ko nga hapa kaysa pandit kumisis na sakay. At sa backseat ang tapto pa full water, pagluwa ka laki sa likod, pag isa ka bata. So, naghinapa ang akin nga mga full water, pag sinik Pero ay kung naduraan, itang kontrol lang parating buktakan sa pagpinigabong na. Kag sa ibang pagiging balita, mga kapugso, naka-half-staff naman ang Philippine flag sa mga istasyon sang pulis sa Iloilo City kasunod sang kamatayon ni Police Staff Sergeant Michael Malan. Si Malan ang team leader sang SWAT nga napatay sang gintiro sang subjects ng drug bypass operation nga si Glenn Iturriaga alias Bongbong sa Barangay Concepcion City proper sang tinalikdan niya Domingo. Nahibaluan nga naglabot sa 7.8 million pesos ang balor sang suspected shabu nga nakompiska sang otoridad sa among operasyon. Natala na nga pasakan sang kaso nga pagbaligya kag pagkupot sang illegal nga droga ang mga suspect sa bungman, resistance and disobedience to person in authority. Sunod pa gani sa Iloilo City Drugs Enforcement Unit, nagwa ng resulta sa drug test ng Day Iturriaga. Live-in partner sila nga si Katrina Espinosa kag Ivan Palmehar. Ongoing pa mga preparation sa mga document for the violent cases kag nagwa ng mga results sa laboratory nga positive sila nga 3 sa substance ng illegal drugs o shabu. Nakabaton sang reklamo ang National Bureau of Investigation Region 6 gikan sa masobra 300 ka mga investor sang isa ka online shop nga may opisina sa Iloilo City. Suno sa NBI, ginpahayag sa mga tagreklamo nga na-scam sila sang amo nga online shop matapos nga hinali ilang ini nga nagsira sang nagligad nga semana kag wala na nila nakuha ang ila gin-invest nga kwarta. Ginpahayag nga nagatanyag ang kumpanya sang 70% nga saka sa investment. Pila sa mga tagreklamo ang nag-invest o kung nagbakal sang shares ang kumpanya sang minilyon ka pesos. Ginabanta nga naglabot sa 36 million pesos ang gin-invest sa mga tagreklamo. Sa pagpangusisa sang NBI 6 may permit nagikan sa Securities and Exchange Commission ang kumpanya apang wala sila sang secondary license. Buot silingon, ginadumilian sila sa pagsolicit sang kwarta sa mga investor. Padayon nga nagatipon sang ebidensya ang NBI 6 na tuhoy sa nasambit nga online shop. Posible pasakaan sang NBI 6 ang kumpanya sang syndicated estafa kag bayolasyon sa Securities Regulation Code. Dapat nyo ma-secure secondary license from the Securities and Exchange Commission. Kaya sa ilang certificate of registration online shop sila, no? Wala na ginamention nga kabaligya sila or solicit sila investment in the forms of shares sa public. Sa
Sa mga kapuso ta nga magabisita sa mga patio subong nga adlaw, sigurado nga madamo nga importante nga kagamitan ang dalon. Isa na dira ang payong nga dapat hindi nyo gid malimtan bangod sa posibilidad sang pag-ulan. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, mataas ang tsansa nga magaulan sa Western Visayas karon sa hapon. Light to moderate rains ang posible magtupa. Mga local thunderstorm ina suno sa pag-asa. Nagatingob naman subong ang low pressure area kag shear line sa pagdala sang malaing nga panahon sa pila ka bahin sang Luzon. Nakitaan ang LPA sa coastal waters sang Karamoran, Catanduanes. Magapabilin nga manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo. Ginduhukan sa mga pumuluyo ang coastal boardwalk sang Dumangas, Iloilo sa highlights sang Hawas Festival sang Banwa. Present sa selebrasyon ang mga opisyal sang LGU sa pagpanguna ni Mayor BJ Biron. Mas nagsadya ang selebrasyon sa nagwa na ang Kapuso Soul Princess, ang Ilongga nga si Kyril. Pila naman ka fans ang maswerte nga nakasaka sa stage kag ginkilig sang nakabanding si Kapuso star Kim Son-tan. Kag naghinugyaw man ang mga tumalanaw sang nagwa na si Kapuso star Ashley Ortega nga naghalad man sang ambahanon. Nag-roofie man ang Kapuso Stars sa audience. Antes sang Kapuso Fiesta sa Dumangas, wala naman ginpalampas sang Kapuso Stars ang pagtilaw sa manamit nga Ilonggo cuisines. Rest assured, 2024, you will experience the most grand Hawas Festival next year. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa sining mga tinion, makaupod ta live sa spotlight na gikan sa Tanza Public Cemetery ang hepe sang City Operations and Management Unit sang Iloilo City Police Office nga si Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. para hibaloon ang security preparations sa Tigkalalag 2023. Good morning sir, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Yes ma'am, good morning kag sa tanan nga nagatanaw kag pamati sa inyong station. Mayong aga kag sa aton nga pagselebrar sa All Saints Day kag All Souls Day, mayong aga sa tanan. Sir, pila ka personnel sang Iloilo City Police Office ang naka-deploy subong para magpasiguro sang kalinong kag katawhay sa Tigkalalag? Actually ma'am, ang aton nga deployment sa Subong, we have a dedicated police personnel para lang sa mga patio naton. So we have 22 ka mga cemeteries kag sa 22 nga ina may ara kita pulo ka private, pulo ka public cemetery kag 12 ka ka private cemetery. So we have a dedicated number of 310 ka mga PNP personnel para lang magbantay sa aton nga mga patio. To include ang aton nga police assistance desk sa mga entry exit sa aton nga patio, diri sa especially sa mga dalagko nga public cemeteries kag mga dalagko nga public cemeteries naton. So full cover kita tanan. Ang aton nga security preparations na in place na naton since from and sa deployment sa aton nga polling centers from school to cemeteries ang aton deployment. So sa Subong, tanan naton nga mga sementeryo, may pulis kita nga nagabantay, may ara kita police assistance desk, may intel coverage kita, may ara kita rubing kag area security. To include ang makita naton sa mga sementeryo naton, ang aton nga katapo sang aton nga support group or ang aton nga upod sa aton nga pag-secure sa aton nga mga sementeryo, ang aton nga Bureau of Fire Protection, kag ang aton nga Coast Guard nga may mga elements or may mga personnel sila nga na-assign. To include ang aton nga ang mga team nga makita naton diri sa may Delgado side sa aton nga sementeryo, diri sa Aglipay, Chinese kag sa Catholic. Ang aton nga mga members ang city government nga naga-alert, no, ang aton nga task force voltahe
ari man din naka-plaster na ang generator in case nga mag-burn out sa lalo na karon sa hapon. Pero rest assured nga aton nga more naka-standby. So tan ma'am nga deployment nato na naka-start na kita starting yesterday para sa sining All Saints Day kag All Souls Day. Okay. Sir, anong mga bagay o konbuluhaton ang ginadumilian ilabi na gid sa aton mga patio? Sa subong ma'am, gina-implementar gid naton ang aton nga pagbawal sa mga armas. Armas naton nga bawal ang armas sa sulod sang sementeryo kay naga-effect ang aton nga Executive Order 140 ni Mayor Treñas nga include pa ina no kay in effect pa subong ang aton nga gun ban sa aton nga election period. So bawal ang armas, may lisensya man na, lalo na gid ang wala, bawal. Then bawal ang mga deadly weapon. So gaalabay o nagaagi sa aton nga police assistance desk, gina-check sang aton nga mga personnel ang nagasulod nga mga tao, gina-advisean nga ginapa-confiscate namon ang ang makita naton nga bawal, especially ang mga bagay or mga blunt objects or pointed objects nga pwede magamit kung may concern or trouble sa sulod sa mga patio naton. So ginabawal man naton ang paghampang sang anuman nga sang pagpanahor. So bawal ang pagpadala or pagdala sang mga deck cards or mga baraha or other gambling paraphernalia sa sulod sa sementeryo. Kay bawal sa aton nga executive order, and the same time maga-implementar kita sa aton nga anti-gambling law sa aton nga sementeryo. Then ang pagpanahor, ang pagdala sa mga sounds or karaoke, bawal ang karaoke, lalo na nga magadisturbo sa aton nga mga taga-bisita sa patio naton. Kay i-remember naton ang aton nga mga namatay, dapat taga-anta sila sang iyo mag-offer kita sang pagpangamuyo, no? Hindi naton sila dapat pagdisturbohon. We will visit nga magkomemora sa sining activity, sa sining okasyon nga matauhay or malinong. And mga bawal man, ginabawal na mga drones nga ipalupad except kung ang iyasang aton nga law enforcement agency kag may permit. Pero sa subong wala kita sang permit nga nahatag ang aton nga city government sa pagpalupad sa mga drones except lang sa mga law enforcement agency naton. Bawal man ang pagstay overnight sa aton nga mga patio para as part of our security measures. Ginabawal sa executive order naton ang pagstay overnight. Pwede sila kasi until karon sa gabi, and then we will implement nga i-clear naton sa mga siguro banda last 10 na or last 11 sa gabi karon with coordination sa aton nga mga administrador sa aton nga mga patio. And bawal man ang ang mga bagay nga mga ginadala naton nga mga combustible materials, inang mga gas nga magakosa nga either sunog kay nagakasindi kata kandila, and ang inang mga combustible materials, mga gas, mga butane or ini material nga pwede madakop sa aton ginsindi nga kandila. So ginabawalan man naton o nga ma-prevent naton ang sunog or ining disgrasya sa sulod sang patio naton. All right, thank you very much Lieutenant Colonel Rene Obregon sang Iloilo City Police Office. Yes ma'am, thank you ma'am. On behalf of our City Director, Police Colonel Jerry Stephen Coronica, na nag-attender man, ginatunga-tunga lang namon with our PIO, Police Major Sheila Sangrines, ang aton nga activity. Kag ginasyon naton nga gina-check naton nga mga sementeryo nga ready ang aton nga mga personnel. Kag kita naga-advise kita nga ang mga nagakanto sa patio kung pwede magdala sang tubig, no, kay mainit ang tsimpo naton. I-rehydrate naton nga kaugalingon aton lawas para di kita ma-hydrated diri kay medyo mainit ang panahon naton, and then magdala sang protective gear, lalo na gid ang payong or anything nga pwede protection sa aton nga ulo or sa lawas naton while we are visiting our cemeteries. Kaga
pangamuyo kita kag nagasindi kandila dapat proteksyonan taman ang aton nga kaugalingon. That's all ma'am and kabay ang taon nga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo mag-celebrate sang aton nga komemorasyon kay once a year lang ta nagabisita and hopefully hindi lang sa November 1 o November 2. So may mga special event kita o special occasion magbisita nato ng mga aton mga pinalangga sa patio. Madamong salamat Sir Rene Obregon. Kag sa kaangot nga balita, makapuso diri naman sa Bacolod City pagdagsa sang magaduaw sa mga patso ginapanghandaan sang LGU kag kapulisan. Pila ka mga pamatano naman, grabing diskarte naga-extra sa pagpanglimpyo sa mga patso. Yaring balita nga aton gintutukan. Masobra 4,000 pesos na naganar ni Burnok sa iya pagpaninlo kag pagpaminta sang pansyon sa Victoria Park. Ang pampubliko nga patso sa Barangay Granada. Okay na sila, ay magranam sila, kay pigado kami mo. Si World naman, 150 ang sukot sa pagpangkuskos kag pagpaminta sa mga nitso. Kag 1,000 naman sa kada paminta kag lettering sa bilog nga kaha. Nang dako-dako maningkam, depende sa tao galing. Kung tagululan, jutay ka dyan. Oo. Pila man mo sa panay sa buong? Nang ba 150. Liteweng nga muna sa magpa-gold blow. Magliteweng 200. Ang pila ka nagapanghimos ng lapida. Bisan pa kuno nagpasaka sa sukot nga 1,800. Halin sa 1,500 ang nagligid ni tuig. Aminado nga pigado gihapon ang kita. Sa sobrang kaudi sa obra, wala na ang mga ininagabaton sa rush nga order. Oo, hindi na makaya. Kapoy yung panumano mo dan. Bangon makapila ka beses na nga may ginkasa nga bayba sa operation sa lugar. Hugod subong ginamatayan ang posibleng illegal nga transaksyon sa shabu sa patso. Ang warning sa Dugistan, hindi na magpilit nga madali pa transaksyon kay damo kami daan na tao nga kilala sila mo. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Halloween party ginpatigayon sa Isla sang Boracay kagabi ini kag iban pa ang igadulong sa ato ni John Sala live. John, kamusta ang Boracay? Zen, masubo lang, bangod subong, mamunog ang ulan, subong sa Isla sang Boracay. Apang kagabi, daw hindi lang piyesta minatay, subong diri sa Isla sang Boracay. Bangod hindi patay, kundi buhay na buhay ang nightlife sa Isla sang Boracay. Bangod man sa mga pakulo, sa mga gimmick, kag mga party sa nagkalain-lain yung mga establishmento, kag bars sa beachfront area sang Boracay. May ara sang nagpatigayon sa Halloween costume party, kag syempre may ara man sa may mga banda nga naglingaw sa mga bisita sang tagsa ka-establishmento. May araman gani isang daw kasubong nga bandang ati-atihan nga naglibot sa beachfront area sa Boracay nga naghatagid sang kasadya sa mga residente kag sa mga turista nga nagpili nga diri sa Isla sang Boracay mag-long weekend. Apang nagpahanumduman ang kapulisan kag ang Malay LGU nga apisar naga-enjoy kita subong diri sa Isla sang Boracay hagan-hagan man sa pag-inom sang makahulubong nga ilim no nga malikawan ang gamo kag ano pa nga mga untoward incidents maluwas sa beachfront area sa mga establishmento kag sa mga bar kag sa iban pagid nga mga matawo nga lugar naka full alert status ang Malay PNP ilabi na gid sa patio agud nga mapabilin man ang kalinong kag katawhay sa mga nagabisita sa patio kag zen pahanumdum sang LGU sa mga luyag pa nga magpadulong diri sa Isla sang Boracay 24 hours ang biyahe sa sakayan padulong sa Isla sang Boracay gani kun nga gabi na kamo makaabot sa Katiklan Jetty Port may ara sa gihapon nga biyahe kag sarang sa gihapon kamo nga maka-enjoy sa inyo long weekend diri sa Isla sang Boracay. Apang abiso lang nga ipreparar na gid ang inyong mga requirements kaangay sang hotel bookings kag ID agud nga hindi mahuol sa inyo bakasyon. Zen, amo latest diri sa Isla sang Boracay balik sa inyo dira. Madamong salamat, John Sala. Mga puso, magasugod na sa buong November ang nakalain-lain mga activities para sa Pinta Flores Festival sa San Carlos City sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iyong GMA Network may kabahin sa selebrasyon. Sa Sabado, November 4, saksihan ng Kapuso Fiesta upod sa Kapuso Stars EA Guzman, Shaira Diaz kag Bubay. Inihiwaton sa Center Mall Ground sumugod alas 8 sa gabi. Marker calendar mga puso, kita-kits!
Zen mga puso, ari balaho sa kamatayon, madula man bala sa kalibutan ang pisikal nga dagway sang isa ka persona apang sa mga nagapalangga sa iya, padayon ini nga magapuyo sa ila tagipusuon. Insakto ina Adrian sunugani sa Scottish poet nga si Thomas Campbell, to live in the hearts we leave behind is not to die. Sa mga matuod nga nagapalangga ang pagtaliwan ang hindi katapusan sang tanan. Inyang temporaryo lang nga pagbulagay para sa madason nga pagkit-anay. Pwerte dasig na lang. Mga puso, Zen, 54 days to go. Pasko na. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition of Danay Kitahalin Lunes tugtog Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang. Ako si Eden Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Halong mga kapuso and good morning.